Hello, magandang umaga po sa bawat isa. Merry Christmas po. December na po. Ayan, tayo mga Pilipino, tayo yung may pinakamahabang celebration ng Pasko. September pa lang Pasko na sa atin. Di ba? Sa mga mall, ganyan, dami-dami ng decoration. Ayan. So, ano ba yung tema natin ngayong December? Ayan, Soli Deo Gloria. Alam niyo yung ibig sabihin yan? Ayan, glory to God alone. Ito po ay isa sa mga pinaglaban ni na Martin Luther nung panahon ng Reformation. 5 sola po lahat yan, sola. At una, yung sola scriptura, yung sola, ito po ay Latin. Sola, ibig sabihin, scripture alone. Pangalawa, sola fide, sabi niya, faith alone. Pangatlo, sola gratia, grace alone. Pang-apat, solus Christus, Christ alone. Tapos yung panlima, soli Deo Gloria, na tanging ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga ito at hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Yun ang ibig sabihin. Ayan. So, glory to God alone. Ayan. At ngayong umaga po, pag-uusapan po natin, ayan, Isaiah chapter 9 verse 6. Ayan. Dahil December na po, ito po ang ating pag-uusapan buong month ng December. Ngayong umaga, pag-uusapan natin to. Ayan. Yun ang title natin. Anong title natin? Ayan, ang hiwaga ng Pasko. Ayan, alam nyo ba na mahiwaga ang Pasko? Okay. Mga bata, pagdating po ng Pasko, sila po ay masasaya. At ang mga magulang ay malulungkot. Ayan, lalo na yung ano hinahanap mo? Hindi, wala rito. Okay. Pagkatapos ng Pasko, sumasaya yung mga magulang kasi kinokompiska lahat na napamaskuhan. Tama ba yun? Di ba? Ganun ang ano. At lumulungkot naman ang mga bata uli. At sasabihin, ba't mo kinuha yung pamasko ko? Sasabihin, anong bata ka? Binilang kita ng diaper. O, di ba? Ayun ang sasabihin. Okay. So, ang hiwaga ng Pasko, Isaiah chapter 9 verse 6. Ayan. Alam niyo ba, 700 years or more bago isinilang ang Pasko, meron pong isang prophet na nagpropesiya tungkol sa darating na Messiah. Ayan, ang Panginoon. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ayan, meron pong Tagalog. Ayan, Tagalog. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ang sabay-sabay po ito. Ayan. Ayan. Isaiah 9:6, 1, 2, ready, go. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hiwaga ng Pasko. Dalangin namin na naway ngayong umaga ay mapagpala ang bawat isa sa pag-aaral ng mga salita mo. Hugasan mo ang iyong abang lingkod at gabayan ng iyong Espiritu Santo na naway maipahayag ang mga salita mo ng may kapangyarihan maging pagpapala sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang ng isa sa pinakamalalim na hiwaga ng pananampalataya, ang Diyos na naging tao. Ang Isaiah 9:6, isang pahayag na propetiko na isinulat higit sa 700 taon bago ipinganak si Kristo, ay naglalaman ng diwa ng pagdiriwang na ito. Sa bersikulong ito, matatagpuan natin ang paglalarawan ng pagkakakilanlan, misyon at layunin ng Mesaya
or identity, mission, and purpose. Katulad ng ating binasa. Ayan. Ang talatang ito ay naglalaman ng kayamanan ng theological at spiritual na pananaw. Ayan. Theology and spiritual insight. Suriin natin ang malalim na katotohanan ito sa 4 na bahagi. Ang handog ni Kristo or the gift of Christ, ang pamamahala ni Kristo, the government of Christ, ang kaluwalhatian ng kanyang mga pangalan, ayan, the glory of His name, at ang biyaya ng kanyang kapayapaan, the grace of His peace. Ito muna, ang handog ni Kristo. Okay? Ayan. Okay, yung point number 1 po natin, ang handog ni Kristo, subtitle 1, ano ba yung 1 natin? Go ahead. Hello. Ang pagkatao ni Kristo, ayan, isang bata na ipinanganak. Yung verse natin dyan, ayan, for unto us a child is born, ayan. Ibig sabihin ng, ayan, unto us a child is born. Ang talata ay nagsisimula sa pahayag na, ayan, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata at sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki. Ang mga salitang ito ay binibigyang diin ang pagkatao at pagkadiyos ni Kristo. Ayan. Yung unto us a child is born, ayan. Ang panilalang isang bata ay pinanganak ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay pumasok sa mundo. Ayan, incarnation bilang tao. Ayan, okay? Ganap na naranasan ang ating mga damdamin, hirap at pakikibaka. Ayan, medyo malalalim yung mga Tagalog natin. Ayan. Hindi siya isang malayong Diyos, yung distant deity, okay, na tinatawag, kundi isang Diyos na piniling manahan kasama natin. God who chose to dwell among us. Ayan. Ang himala ng pagkakatawang tao ay nangangahulugan na naunawaan ni Jesus ang ating kahinaan at nakikiramay sa ating mga kahirapan. Ayan, yun ang ibig sabihin ng pangangakatawang tao, incarnation ng Panginoon. He understands our frailties and sympathizes with our weaknesses. Nasa Hebrews chapter 4 verse 15 po yun. Ang kanyang kapanganakan sa Bethlehem, sa mga mapagpakumbabang magulang, at sa isang simpleng sabsaban, ay nagpapakita ng kanyang pakikiisa sa mga aba at nawawala. Ayan. Identifies with the lost and the least, yung mga babababa. Ayan, at ang mga naliligaw. Alam niyo po, minsan naalala ko, alam ko last Christmas, meron akong message na people in the crack, a message of Christmas. Yan. Na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at in-identify niya ang kanyang sarili sa mga taong nasa crack. Alam niyo yung crack? Nasa siwang-siwang. Yung mga mabababa, yung mga nagtatago, yung mga api, yung mga dukha sa lipunan. Ayan. Doon nakipag-identify po ang Panginoon. So siya ay naunawaan ni Jesus ang ating kahinaan at nakikiramay sa ating mga kahirapan. So, ayan. Bakit po siya sa sabsaban at bakit sa isang mahirap na pamilya samantalang siya po ay tinawag na hari. Amen po. So, doon po siya nagpunta rito. Ayan. Okay? So, he identifies with the least and the lost, sabi nga. Tapos, yung pangalawa, for unto us, a child is born. Yung pangalawa na, as unto us, a son is given. Ayan. Ito naman ay ano yung verse natin dyan? Ayan. Yung unto us, a son is given. Ayan. Ang panilalang a son is given o isang anak na ibinigay ay naglalahad ng banal na kalikasan ni Jesus. Ayan. Divine nature. Ayan. So siya hindi lamang ipinanganak kundi ibinigay ng Ama. Ayan. Katulad sa John 3:16, umaalingaw dito, sabi po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ayun ang ibig sabihin niyan, a son is given. Ayan, a son is given.
Ang katotohanang si Kristo ay ganap na Diyos at ganap na tao ay pundasyon ng ating pananampalataya o central of our Christian faith. Ayan. Tinitiyak nito ang nagligtas sa atin ay may kakayahan at kagustuhang gawin ito. Christ is able and willing. Yun ang ibig sabihin yan. Bilang tao, nauunawaan niya ang ating kalagayan. Bilang Diyos, may kapangyarihan siyang iligtas tayo. Ayan. So yun ang hiwaga ng Pasko. As a man, he understands our plight. As God, he has the power to deliver us. Ayan. Amen. So, yung unto us, yung salitang unto us, ayan, ano ibig sabihin yan? Ano yung verse natin dyan? Yung unto us, yung salitang unto us, ang panilalang unto us o sa atin, ay nagtatampok sa personal na aspeto ng pagdating ni Kristo. Ayan. A personal nature of Christ coming. Kaya nga kapag, halimbawa, ang Diyos gustong makipagrelasyon ng personal. Yun ang ibig sabihin noon, unto us, sa bawat isa sa atin. Hindi ibig sabihin nung dumating siya ay lahat ligtas na, di ba? Dapat yung unto us, yung mga kumikilala lamang sa Kanya, ang binibigyang maging karapatan, ay nagkakaroon ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ayan. Ay nagtatampok sa personal na aspeto ng pagdating. Ang handog na ito ay hindi para sa lahat, hindi yung generic, lahat na malawak na paraan lamang, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang pagdating ni Jesus ay ang paraan ng Diyos upang abutin ang bawat puso. Nag-aalok ng pag-ibig, pag-asa at kaligtasan. Yan. Amen. So yun yung hiwaga ng Pasko. Ayan. Pangalawa, kaya po napakalalim po ang kahulugan po ng Pasko para sa mga nakakaunawa po nito. Ayan, yung regalo. Ayan. Ito po, una, yung kanyang, ang handog, yung inihandog niya, di ba, yung kanyang sarili bilang nagkatawang tao, siya ay nakidamay sa atin, pumantay sa atin, at napagtagumpayan po niya lahat. Ayan. Kahinaan, kasalanan. Ibig sabihin, kung seseryosohin daw natin, kaya rin natin. Naunawaan nyo ba? Ayan, yun po ang ibig sabihin po nun. So, ang pamamahala ni Kristo, ayan. Ang pamahalaan, sabi po sa ano yung binasa po natin, 9:6. Ayan, the government shall be upon his shoulder. Ayan. Ang pamahalaan ay maaatang sa kanyang balikat. Ayan. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagkahari at kapangyarihan ni Kristo. Ayan, siya po ay hari at makapangyarihan. Ayan. Ang kataas-taasang pamumuno ni Kristo. Ang imahe ng pamahalaan sa kanyang balikat ay sumisimbolo ng responsibilidad at kapangyarihan. Ayan. Responsibility and authority. Noong sinaunang panahon, ang mga pinuno ay karaniwang nagsusuot ng balabal na may simbolo ng kanilang kaharian sa kanilang balikat, na nagpapakita ng kanilang tungkuling magdala ng kapakanan ng bansa. Gayon din si Jesus ay inilarawan dito bilang tunay na pinuno, ang siyang nagdadala ng bigat ng mundo at mamamahala ng may perpektong karunungan at katarungan. Ayan. Perfect wisdom and justice. Ayan. Subalit, ang kanyang kaharian ay hindi tulad ng mga kaharian sa mundo. Sinabi mismo ni Jesus, ang aking kaharian ay hindi mula sa sanlibutang ito. John chapter 18:36. Ang kanyang pamamahala ay hindi nalilimitahan ng mga sistemang politikal, kundi nagsisimula sa mga puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at magaganap ng lubos sa Kanyang pagbabalik. Ayan. Okay, yung point number 2 natin. Ang katarungan ng Kanyang pamamahala. Ayan.
Sa isang mundong puno ng katiwalian, kawalan ng katarungan at pang-aapi, ang pamamahala ni Kristo ay nagdadala ng pag-asa. Ayan. Ayon po sa Isaiah chapter 11:4, ayan, nagpapaliwanag nito, ngunit siya ay hahatol sa mga mahihirap ng may katarungan at magbibigay ng desisyon ng may katuwiran para sa mga maamo sa lupa. Ayan. So, katarungan. Ayan, sinisigaw mo ba ito? Huwag ka mag-alala kapatid. Okay. Alam niyo, ang biyaya at hiwaga talaga ng Pasko ay napakalalim. Okay. Bukod sa napakalaming dinadala po sa atin ang Pasko. Amen ba? Ayan. Okay. Number 3, yung number 3 po natin, ang kaganapan ng kanyang pamamahala. Okay. Habang ang kaharian ni Kristo ay narinito na sa puso ng mga mananampalataya, ang ganap na katuparan nito ay magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Ayon sa Pahayag 11:15, nagsasabing, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanman. Sa Pasko, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kanyang unang pagdating, kundi inaasahan din natin ang kanyang pagbabalik. Ayan. Amen. At point number 3, ayan, ang bilis po natin. Ayan, ito po, ang kalwalhatian ng kanyang pangalan. Sa 9:6, okay, balik po tayo sa 9:6. Ayan. Una, his name shall be called Wonderful. O sa Tagalog, kahanga-hanga. Ayan. Ibig sabihin, si Jesus ay tunay na kahanga-hanga sa lahat ng aspeto. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang mga aral, mga himala, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay nagbibigay inspirasyon at kamangha-mangha. Ang salitang kahanga-hanga ay nagpapahiwatig ng isang bagay na pambihira, lampas sa karaniwang pangunawa. Sa buhay ni Kristo, makikita natin ang pagmamahal ng Diyos na ganap na naipakita. Ayan. So siya ay miracle worker na hindi gumagamit ng medicines at hindi naniningil ng services. Ayan, yun si Jesus. Amen. Doer of extraordinary. Parang nag-trip yung aircon natin. Ayan. Kahapon po, kami po ay dumalo sa yung ibang leaders ng Fire Up. Actually, yung first Fire Up ni Pastora Marivic ng OHB, parang binago ni Pastor Raul. At ako ay nabless. Ayan. Sa bawat speaker, pagdating nila sa dulo, meron silang testimony na nakarelate sa kanilang topic na diniscuss. Okay. Sabi ko, karamihan po sa mga speaker ay babae. Parang mga churches, parang sa atin, puro kababaihan din. O yan, nasaan yung mga kalalakihan? Meron din mga kalalakihan. Meron din isang nagsalita, si Pastor Raul, saka isang kabataang lalaki. Ayan, mahirap talagang i-born again ang mga lalaki. Hello? Ayan. Bawat dulo ng kanilang mga pananalita ay nandun yung kanilang personal testimony. At iyak ako na iyak. Iyak ako na iyak kasi relate ako at sila talagang very related yung kanilang mga testimony sa kanilang mga tinatopic. Okay. Doon talaga nakikita, sabi ko, kamangha-mangha talaga ang Panginoong Jesus na kayang magbago ng buhay. Amen? Ayan. Ganun din po ba kayo? Alam nyo, ganun talaga ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, transformational. Amen ba? Nakapagbabago ng buhay. Amen? Ayan. Ganun po ba kayo? Ayan.
Okay? Ah, may isang tao na lumapit sa itinatanong, totoo, tinatayong St. Paul Cathedral sa London. Tinanong niya yung unang manggagawa, ano ang ginagawa mo? Siguro mason siya, di ba? Katulad ni Father Pedro. Sabi niya, ako po ay nagtatrabaho para kumita ng pera. Tama naman yung sagot niya. Kung ano yung purpose mo, ano ang layon mo, ako po ay nagtatrabaho para kumita ng pera. Ganun ba? So lumapit naman sa pangalawa, ano ang iyong ginagawa? Diba? Sabi nung pangalawa, ako po ay nagtatayo ng bricks, ako po ay nagtatayo ng aga-asinta. Ako po ay nag-aasinta. Diba? At kami po ay gumagawa ng katedral. Ayan. Yun ang perception ng pangalawa. Ganun ba? Gumagawa ng katedral. Diba? Lumapit naman sa pangatlong manggagawa, ano naman ang iyong ginagawa? Kami po, sabi niya, kami po ay nagtatayo ng katedral para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ayan. Amen? Kayo po, ayan, tatanungin ko po kayo, ano po ang perspective ninyo o pananaw sa ating Panginoong Hesukristo? Ano ang perspective nyo at pananaw, bakit pa kayo dumadalo sa simbahang ito? Ayan. Siguro sabi ng isang kabataan, Pastor, kasi niyaya ako ng nanay ko, ng tatay ko, di ba? Ginisig lang po ako kasi nandito sila. Sabi naman ng isang kabataan, Pastor, nandito kasi yung crush ko. Ayun ang kanyang perspective, bakit siya naririto. Kayo, ano yung perspective ninyo? Bakit pa kayo naririto? Kami ay dumadalo upang, sambahin ang ating Panginoon upang lumago sa pananampalataya at walhati ng dakilang pangalan ng Panginoon. Amen? Wonderful. Yun po ang hiwaga ng Pasko. Ayan, naranasan nyo ba ang hiwaga ng Pasko? Wonderful. Ayan. Paborito kong karakter lagi si Haring David, di ba? Pasensya na, lagi ko na ikukwento to. Ayan. Ang hirap po talaga ng kanyang pinagdaanan, pero ayun, yung legacy. Ayan. Hindi siya nag-build ng fortune, kundi siya po ay gumawa ng legacy. Ayan. Nung malapit na po siyang mamatay, tinawag po niya yung anak niya kasi meron siyang pangarap na magtayo ng temple pero hindi siya napagbigyan. Kasi sabi ng Panginoon, maraming dumanak na dugo sa iyong mga kamay kasi warrior siya. Pero imbes na malungkot siya, pinaghandaan po niya yung temple na pangarap niya. Ayan. Kasi yun ang kanyang regalo sa kanyang Panginoon, di ba? Ayan. Kung nasaan yung kayamanan mo, ayan, nandun yung puso. Tama ba? Kung ano yung bukang bibig mo, yun o yung kayamanan mo. Tama ba? Ayan. Kaya nga sinawag siyang the sweet singer of Israel kasi marunong siyang magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Lagi ang Panginoon ang sentro ng buhay niya. Hindi naman po siya perfect. Siya po ay may mga kasalanang nagawa pero ayan, bumangon po siya. At ipinakita niya yung malalim na pag-ibig niya sa Panginoon. Ayan. Last month ay tinalakay natin yung giving. Ayan, pagbabasahin niyo yung Bible, lahat po ng kayamanan ni David ay i-donate niya para sa temple. Toneladang ginto, lahat ng kayamanang na naipon niya, hindi po niya sinarili. Ayan. Kanya naman kahit New Testament niya, ay nababanggit pa rin yung pangalan ni Haring David. Ayan. Kahanga-hanga. Ayan. Wonderful. Ayan. Ganun ko kahanga-hanga at kamangha-mangha ang kanyang Panginoon. Ayan. At yun ang bilin niya kay Solomon. Di ba sabi ko nga tayo mga Pilipino, kapag ang mga magulang ay malapit ng pumanaw, tinitipon niya ang kanyang mga anak at sinasabihang magpakabait kayo, magkasundo-sundo kayo.
Pero si David, iba ho yung kanyang sinabi kay Solomon. Sabi niya, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka pagkatapos, ibigin mo at paglingkuran mo at kilalanin mo ang Diyos ko. Yun lang po ang bilin niya. Yun lang po kasimple. Ayan. Alam niyo, sana ganun din tayo, no? Sana all, no? Sasabihin natin sa mga anak natin. Masasabi niyo lamang yon kung meron kayong personal na experience sa Diyos nyo. Amen? Kapag wala kayong personal at malalim na experience, ayun, hindi niyo po masasabi yon. Naalala ko tuloy yung, ano ba yon, yung The Prodigal Son, yung speaker natin kahapon. Later, igagawin po natin ito. Natutuwa lang ako sa kanyang example kasi dati na siyang Christian pero nag-backslide siya. Yun yung ex-testimony niya. Pagkatapos yung Panginoon, kahit yung pangalang Panginoon, kahit yung pastor, pag masalubong daw niya, umiiwas siya. Kahit yung salitang Panginoon ay ayaw niyang marinig. Ayan, ganun pala yung backslider. Hello? Kahit yung Panginoon, sa pangalan ng Panginoon mo, ayaw niyang marinig. Nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon ng kaso. Di ba? Tapos nang ikukulong na raw siya, nasa isang sulok daw siya. Sabi niya, naalala raw niya yung pangalang Panginoon. Yung pangalang kinamumuhian niya, siya rin yung pangalang tinatawag niya. Ayan. At gumawa, di ba, kakasuhan na siya, di ba, ikukulong na siya. Lahat daw nung mga naging kaibigan niya, katulad ng prodigal son na sila'y nagliliwaliw sa kasalanan, ay wala namang tumulong sa kanya. Mabuti na lamang nag-raise up ang Panginoon, di ba? Sabi niya yung tagapagsilbi ng warrant of arrest at saka yung abogado na mga Kristiyano pala ang tumulong sa kanya. Ayan, hearing. Pagkatapos pagdating sa dulo daw, nung babasahan na yung sentensya sa kanya, sabi daw nung judge, huwag kang mag-alala. Tinapik-tapik siya. Sabi ng clerk of court, and now, parang ano yun, ganun yun, kapag mag-pronounce sila ng verdict. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, at ito na ang sentensya, napatunayan ng akusado ay walang pagkakasala. O, di ba? Ayan. Di ba ganon? The prodigal son. Ganon yung prodigal son. Kaya sabi ko, ang uhusay. Ang uhusay naman ng mga speaker na to, puro kababaihan. Di ba? Sabi ko, yung panyo ko, hindi ko na... Kasi bawat every after speaker, merong testimony at nakakaiyak. Hello? Amen. Ayan. Gagawin po natin yon at ayan, sana po ay ma-excite po kayo. Ayan. Siya po ay kamangha-mangha. Ayan. Pangalawa, siya po ay taga-counselor. Alam nyo, lalo na po sa ating mga tao, kasi mahina po tayo, we are weak. Kailangan natin ng counsel. Kailangan natin ng mabuting tagapayo. Ayan. Kailangan natin ng expert na advisor. Yan. Who helps us in our decision making. Naniniwala ba kayo na kung sino kayo ngayon ay yung mga pinagpasyahan nyo kahapon? Kung nasaan kayo ngayon dahil sa pagpapasya nyo kahapon? At kung ano kayo sa kinabukasan dahil sa pagpapasya nyo ngayon? Ayan. Yung ginagawa nyo ngayon, magiging kinabukasan po ninyo. Ayan. Kaya nga lagi kong sinasabi, lalo na sa mga kabataan, yung tungkol sa pagtatayo, tungkol sa pundasyon. Ayan. Nasa ano kayo? Nasa prime. Nasa most productive years in life. Ayan. Mga kabataan. Yung mga katulad ko, medyo pasay. Pero kung ano ako ngayon, sino kami ngayon, may mga edad na dahil sa ginawa namin kahapon. Kung paano kami nagtayo ng pundasyon. Ayan.
Gaano katayog ang mga bahay na nais niyong itindig? Ayan, tanong sa mga kabataan. Pastor, okay na ako sa bahay kubo. Yung iba na, Pastor, okay na ako sa bungalow. Pastor, okay na ako sa 3-story. Di ba? Pastor, gusto ko 5-story. Gusto ko 10-story. Ano man ang nais niyong marating? Hello? Sabihin mo sa katabi mo kung kabataan yan, simulan mo na. Ayan. Simulan mo nang magtayo. Hello? Ayan. Kaya ba ng 10-story, Pastor? Ewan ko sa'yo. Oo, kaya yan. Lalo na ngayon, Kristiyano ka. O, di ba? Di ba? Meron kang wonderful at meron ka pa rin tagapayo, counselor. Ayan. Meron tayong salita ng Panginoon. Ayan. Kaya nga, ang hiwaga ng Pasko, napakalalim eh. Ayan. Lagi kong sinasabi, si Haring David ay tinawag na the man after God's own heart. Noong panahon po niya, walang Bible. Tayo meron. Noong panahon po niya, walang mentor. Di ba? Tayo meron. Noong panahon po niya, walang church na katulad nito. Di ba? Tayo meron. Noong panahon po niya, walang pastor na nagtuturo. Tayo meron. Eh sino ngayon ang mas may greater advantage? Di ba? Kung si Haring David lang, meron ng Bible nung panahon niya, ang mundong ito ay pinuno niya ng kanyang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Amen ba? Amen. We have the greater advantage. Ayan. Kaya lang sabi nga ano ba yung kahuli-huli ang ibinababa kahit na mga Kristiyano bago matulog? Sabi po, gadget. Di ba? Ano ba yung kauna-unahang dinadampot pagkagising? Gadget pa rin. Kahit nag-pre-preach si pastor, may gadget. Hello? Hello mga kapatid. O, bato-bato sa langit ang tamaan, matumbok sana. Ayan. Huwag pong magagalit. Counselor. Kailangan po natin ng counselor. Ayan. Bilang tagapayo, si Jesus ay nagbibigay ng karunungan, patnubay at kaaliwan. Siya ang sagisag ng katotohanan, nagbibigay liwanag sa mga oras ng pagkalito at kapayapaan sa mga sandali ng pagkakabalisa. Ayan, sa Isaiah 11:12, naglalarawan ng kanya bilang espiritu ng karunungan at pangunawa. Ayan, amen. Pangalawa pa lamang po yan. Yung pangatlo po, ayan, ito pa. Kaya nga, yung ating sinasandalan, hindi ka lang nakasandal sa pader. Ayan. Amen. Makapangyarihang Diyos. Siya po ay mighty God. Ang titulong ito ay nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi siya basta isang propeta o guro. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang manlilikha ng sangsinukob. Ayan. John chapter 1 verses 1 to 3. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang terminong makapangyarihan ay nagbibigay diin ng kanyang kakayahang magligtas, magprotekta at magtaguyod. Ayan. Siya ay powerful, siya po ay omnipotent and strong. Ayan. Sabi nga, He healed multitudes without medicine and charged nothing for His services. He conquered everything that came up against Him. Ayan. Siya ay powerful, siya ay omnipotent, omnipresent. Pag omni, ibig sabihin makapangyarihan sa lahat. Alam nyo, lahat po ng katangian ng Panginoon, ng kanyang pagiging makapangyarihan, powerful, omnipotent, omnipresent, strong, we are the opposite. Di ba? We are weak. Ang dami nating kailangan, di ba? Tayo ay mahina, di ba? Alam nyo, kaya tayo nilikha ng Panginoon ng ganun para ma-realize natin ang ating pangangailangan sa Kanya. Amen? Amen.
Kasi kung matalino ka, strong ka, di ba, nasa iyo na ang lahat, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya tayo nilikha ng ganun for us to realize na kailangan natin siya. Di ba? Amen. Kaya lang, maraming mga tao kung saan-saan napupunta. Di ba? Sabi ko nga, merong isang tagapagturo na ang sabi niya, sa bawat puso ng tao ay merong hugis na hungkag. Di ba? Meron daw shape na void. Na ang tanging makapagpupuno ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Hanggat hindi mo matatagpuan, ay hindi ka napapayapa. Ang tao, pinipilit niyang salaksakan yung void na yan na pamamagitan ng kayamanan, karangyaan, kung ano-ano pa, edukasyon, sports, entertainment, at kung ano-ano pa. Pero wala, di ba? Padulo, hungkag pa rin. Ayan. Sabi ko nga, yung levels ng buhay natin. Marami nakaka-relay sa atin ito, mga mahihirap, galing sa kahirapan. Number 1 na is the level of survival. The level of survival. Kaya nagsisikap, wala namang problema na magsikap. Nag-aral, nagtapos sa pag-aaral, nakapaghanap buhay, para pangalawang S, success, para maging matagumpay. Kaya lang kung tatanungin mo, marami ka ng pera. Marami ka nang nararating. Gusto mong kainin, nakakain mo, masaya ka na ba? Di ba? Sabi nga ng mga ngaral, hindi pa. Kasi meron ngang hungkag. Merong void sa kanyang puso na ang tanging makapagpupuno ang Diyos lamang. Yung third S, ayan. The level of significance. Ayan. Tayo na mga professing Christians dapat ang makapagsasabi na narating na natin yung level na yon. Mahirap ka man, nasa kalagitnaan ka man, mayaman ka man. The level of significance. Ayan. Narating nyo na po ba yon? Yung kontento ko na sa buhay mo. Hello? Yung salitang contentment. Pastor, hindi pa kasi wala pang masyadong datong. Hello? Hindi po yun ang magpapasaya. Ayan. Ito po ang tunay na magbibigay ng kasiyahan sa atin. Ang hiwaga ng Pasko, si Kristo. Amen? Ayan. Okay. Siya po ay mighty God. Ayan. Makapangyarihan. Ayan. Sabi nga po, a commercial scientist may put a new suit in a man, but only Jesus. Ano yan? Ito ba yan? Hello? In Jesus' name. Amen. A commercial scientist may put a new suit in a man, but only Jesus can put a new man into a suit. Ayan. Ulitin ko po. A commercial scientist may put a new suit to a man, okay? But only Jesus can put a new man in a suit. Okay? Ayan. Ang kayamanan ay kayang magbihis sa tao. Ayan. Pero Jesus lamang ang kayang, ano ba yun? Mangbihis para maging tunay ang tao. Nakuha niyo po? Ayan. Pang-apat po, ayan. Ito yung mga title na pinag-aaralan po natin. Siya ay tatawaging, ayan, walang hanggang Ama, the everlasting Father. Ang titulong ito ay hindi nangangahulugang si Jesus ang Ama sa Trinidad, kundi siya ay kumikilos bilang mapagkalingang Ama sa kanyang mga anak. Siya ay walang hanggan, hindi nagbabago at laging naroroon upang magbigay ng patnubay at proteksyon. Yan. Amen. So, lahat po yan ay nais ipadama ng Diyos sa atin. Amen? Yan.
Siya po ay wonderful, siya po ay counselor, siya po ay mighty God, at siya po ay everlasting Father sa ating lahat. O di ba napakayaman? Napakayaman po ng Pasko. Yan, kaya huwag na kayong malungkot. Kahit konti lang ang pera. Marami kasi. Alam nyo ba, sa survey, pagdating ng Pasko, marami pong tao ang nalulungkot. Imbes na sumaya. Tayo nga Pilipino, September pa lang, Pasko na eh. Di ba? Pero ayon sa survey, marami nalulungkot. Bakit po? Kasi nga, hindi naman nila nakikilala ang ating Panginoon. Pastor, alam, kahapon may nag-share, teacher siya. Ang kasi, about family, sabi niya, more than 90% na mga estudyante niya, ayon sa survey, 90% ay bunga ng broken family. Ha? Ako po gulat na gulat sa survey na yun. Sa 10 estudyante, siyam broken family. Kapag nagkaroon daw ng gathering na bring your family, ibig sabihin nanay, tatay siya, para magkaroon ng fellowship, 2 o 3 lang sa mga estudyante niya ang nakapagdadala ng complete. Yung iba wala. Kapag ang isang pamilya ay broken, panigurado po na yung bata na yon, rebellious ang attitude. Tama ba ako? At kung sa tahanan ay maraming rebelde, hindi tayo nagtataka na yung basic unit ng lipunan na family, ang lipunan natin, maraming problema. O di ba? Ayan. Ayan. Minsan nga, ito, wag po kayong magagalit sa amin. Sabi namin sa mga leadership, ayusin natin ang mga pamilya ng ating mga members. May mga members kasi na ayaw magpakasal. Wala sa vocabulary ang kasal. Bakit? Ayaw nyo bang ayusin ng Diyos ang mga pamilya nyo? Ayan o yung pundasyon ni upang makadaloy ang pagpapala ng Panginoon, dapat ayusin ang tahanan. Amen? Huwag po kayong matakot. Pastor, wala po kaming pera para ipakasal. Bakit? Kailangan ba yun? Pwede naman kape at pandesal, kasal na. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kahit tubig lang, okay na yun. Ang mahalaga yung bas-bas. Ayan. Ayaw nyo bang dumalo yung pagpapala ng Panginoon? Ayan. Huwag po kayong matakot. Sabi kasi, Pastor, bakit pa kami magpapakasal? Maghihiwalay naman kami. Ha? Nagsisimula pa lamang kayo, ganun na kagad ang perspective. Dapat hindi. O di ba? Dapat maayos. Dapat gumagawa tayo ng katedral para sa kapurihan ng Panginoon. Ganun dapat ang perspective. Amen? Ayan. So, huwag po kayong magagalit sa amin. Ayan. Inaayos lamang po namin. Ayan. Ayusin po natin. Ito, siya ay everlasting Father. And number 5, ito maganda po ito. Prinsipe ng kapayapaan. The Prince of Peace. Ano ba gusto nyo? Ano pinipili nyo? Kapayapaan o kaguluhan? Siyempre, kapayapaan. Gusto natin pag natutulog. Ano gusto mo pag natutulog ka? Nakasibangot o nakangiti? Pastor, siyempre nakangiti. Ayan. Si Jesus ay dumating upang magdala ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng kaguluhan. Ayan, kundi malalim na pagkakaisa sa Diyos sa humagitan ng kanyang sakripisyo, kanyang daan upang tayo ay magkasundo sa Ama. So, yan. Ibig sabihin,
inner tranquility. Ayan. The angels proclaim peace on earth, goodwill toward men. Yan. And because of Jesus, we have peace with God. And peace with God is only possible by the shed blood of Jesus. Yan. Ito, masaaralin pa natin. Point number 4 po natin. Ang biyaya ng kapayapaan. Okay. Ang huling titulo, Prinsipe ng Kapayapaan, ay sumasailalim sa puso ng misyon ni Kristo. Sa mundong puno ng kaguluhan at pagkakabahabahagi, si Jesus ang nagdadala ng kapayapaan na higit sa anumang maibibigay na mundo. Ayan. Una, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ang ating pinakamalaking pangangailangan ay pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos na nasira dahil sa kasalanan. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 1, yamang tayo nga'y pinawalang sala sa umagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa umagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, inalis na Jesus ang balakid ng kasalanan at ibinalik ang ating kaugnayan sa Ama. Ang kapayapaang ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa takot ng paghatol at kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ang Pasko ay masaya at makahulugan. Ito ang paalala na tamo natin sa kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. Pangalawa, kapayapaan sa sarili. Ayan. So, payapa na tayo sa Diyos. Okay. Ayan. Kapayapaan naman sa sarili. Si Kristo rin ang nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, ang kanyang presensya ang nagpapatahimik sa ating mga bagyo. Sabi niya sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa o matakot. Ang kapayapaan na ito ay hindi umaasa sa mga panlabas na kalagayan. Ito ay bunga ng tiwala na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay at kasama natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan ng ating buhay, natatamasa natin ang kalmadong hindi kayang sirain ng mga problema o pagkabalisa. Amen. So ayan. Ang dami pong benefit ang nais pong ipadama ng Panginoon po sa atin. Yan po ang hiwaga po ng Pasko. Ayan. Pangatlo, payapa sa kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa sarili, at kapayapaan sa kapwa. Panghuli, si Jesus ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang mamuhay ng may kapayapaan sa ating kapwa. Ang kanyang mga turo ay hinahamon tayong mahalin ng ating mga kaaway, magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, at magsikap para sa pagkakasundo. Ang Matthew chapter 5 verse 9 ay nagpapaalala sa atin, mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sa umagitan ng kanyang halimbawa at biyaya, nagiging mga tagapagdala tayo ng kapayapaan sa mundong ito. Sa Pasko, hinahamon tayo maging mga instrumento ng pagkakaisa at pagmamahal na sumasalalim sa misyon ni Kristo bilang prinsipe ng kapayapaan. Ayan. Amen. Ang Isaiah 9:6 ay higit pa sa isang propesiya. Ito ay isang pahayag ng pag-asa, pag-ibig at kaligtasan. Ipinapaalala nito sa atin na si Jesus ang pinakadakilang handog na ibinigay, ang hari na mamumuno ng may katarungan, ang tagapagligtas na ang mga pangalan ay naglalahad ng kanyang kaluwalhatian at ang prinsipe na nagdadala ng ganap na kapayapaan. Ngayong Pasko, habang ipagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan, maglaan tayo ng panahon upang pagnilayan ang mga katotohanan ito ng may pasasalamat at kagalakan. Tanggapin natin ang handog ni Kristo, magpasakop sa kanyang pamamahala,
mamanga sa kanyang mga pangalan at maranasan ang kanyang kapayapaan sa bawat aspeto ng ating buhay. Si Jesus ang katuparan ng propesiya ni Isaiah at ang tunay na dahilan ng ating selebrasyon. Purihin natin siya ng may buong puso sapagkat siya ay Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Matthew chapter 1 verse 23. Ayan. Amen po. O bilang conclusion, sa isang verse, Isaiah 9:6 nating pinag-aaralan. Okay, balik ka sa 4. Balik ka sa 4. Balik mo sa 4. Ayan. Ano-ano ang handog? Ayan. Ang handog ni Kristo. Ayan. Who unto us a child. Siya na Diyos na nagkatawang tao. Yung pumantay sa atin, nakidama sa atin. Kahit mga tukso, kahit mga temptation, bawat kahinaan natin ay nakisalamuha sa atin. Yun ho ang ibig sabihin ng incarnation. Upang ipakita po niya na kaya niya. Kung nakaya niya, kung seseryosohin daw natin, kaya rin natin. Ayan. Unto us a child is given. Unto us a son is given. So, a child and a son, ibig sabihin, may dual siyang nature, di ba? Siya ay tao, and at the same time, siya po ay Diyos. Siya po ay able, at siya po ay willing, at ibinigay po niya ang kanyang buhay upang tayo ay mamuhay. Ayan. Ayan. Tapos yung unto us, ibig sabihin, hindi lamang generic na pangkalahatan, kundi gusto ng Diyos na maranasan natin siya in a very personal way. Ayan. Kaya nga, tinanggap na ba natin si Jesus bilang personal? Ayan. Na Panginoon at sariling tagapagligtas. Gusto ng Diyos na maranasan natin siya in a very personal and intimate way. Ayan. May kalapitan, di ba? Naranasan nyo na ba na habang nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon ay parang nangungusap ang kanyang mga salita sa inyo? Naranasan nyo na ba na habang kayo nananalangin ay parang napakalapit ang Panginoon sa atin? Amen. Gusto niya po ng personal. Ayan, sa po na nauunawaan po natin yon. Gusto niyang iparanas ang kanyang pagmamahal in a very personal and intimate way. Ayan. Tapos, ang pamamahala ni Kristo. Ayan. Sa mundong masalimuot at magulo. Ayan. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang aking paghahari ay nagsisimula sa puso. Ayan. Kahit magulo, ayan, ang kapaligiran, kahit nababalisa ang marami. Pero kung ikaw ay nakay Kristo, di ba napapayapa ka? Amen. Ayan. Di ba? Tuwing birthday ko po, at salamat sa mga bumati, birthday ko po nung 29, meron po akong inilalagay na caption sa Facebook. Sabi ko, ang Earth ay umiikot sa sarili niyang axis. At nako-complete niya yon 24 hours, it makes one day. Tama? Habang umiikot siya sa sariling axis, umiikot din sa araw. At nako-complete niya yung buong revolution in 365 days, it makes 1 year. Tama? Complete revolution around the sun. Tapos sabi ko, umiikot na ako sa sun for 63 years and still counting. Yan. Amen. Kayo, ilang taon na po kayong umiikot sa araw? Ha? Ikaw, sister. Magsi 69 years na. Oh, aabutan din kita.
Ayan, di ba? Kahit sa siyensya, pwede mong ipaliwanag yung birthday mo. Di ba? Pagkatapos sabi ko, ginaya ko yung prayer ni Jabez. Sabi ko, Panginoon, di ba? Alam nyo, hindi po masama na ipanalangin natin na i-bless tayo ng Panginoon. Sabi kasi ni Jabez, Lord, bless me. Di ba? Siguro yung mga nakakabasa, ay ano man si pastor? Puro bless me. Hindi po masama na hilingin sa Panginoon na pagpalain niya ang buhay niyo. Amen? Sabi ko, Lord, bless me indeed. Increase my boundaries, increase my territories. May your presence always be with me and shield me from the arrows of the evil one. Yun yung prayer ni Jabez. Tapos, and the Lord answered the prayer of Jabez. Noong unang panahon, ibig sabihin ng Jabez, pain. Sa Tagalog, malas. Biro mo, naglalaro sila ng kaibigan. Oh, ikaw malas, ikaw na taya. Biro mo, tapos nang malaki na siya, sabi niya, Panginoon, baguhin mo naman yung pangalan ko. Ngayon, kapag sinabing Jabez, ang kahulugan, blessing. Kaya nga, at i-search niyo sa Google, the prayer of Jabez. Ano ba yung prayer niya? Ha? Sabi niya yon, katulad ng prayer na sinabi ko, Lord, bless me indeed. Increase my boundaries, increase my territories. May your presence always be with me. Alam niyo yung salitang presence always be with me. Si Joseph, may time pa naman tayo. Napakatindi ng pinagdaan ng mga pagsubok. Si Joseph the Dreamer, tama ba? Nabasa niyo ba yung kwento niya? Pero ano man yung pagsubok na pinagdadaanan niya, nandun yung kataga, and the Lord was with Joseph. At dahil po doon, di ba? Yung salitang yon, di ba? Ayan, pinagpala ng Panginoon ang buhay ni Jose. At siya po yung ginamit. Nagkaroon ng katuparan yung pangako ng Panginoon kay Abraham na ang iyong mga descendants ay magiging kasindami ng bituin, magiging kasindami ng buhangin. Pero, di may pero kasi yun eh. Merong kondisyon, magiging alipin sila sa loob ng ilang years yun? Mahabang panahon. O, yun yung kwento ni Joseph eh. Pero dahil kay Joseph, ginamit siya ng Panginoon. Di ba? Marami pong karakter sa Bible. Mahirap. Hello. Ang maging Kristiyano po ay hindi bedso process. Kahit yung rosas merong tinik. Kukuha niyo po. Pastor, panay tinik. Ha? Ano ka, tamban? Ano bang isda yung turahin na matinik? Ano gusto nyo? Walang tinik? Kung walang tinik, ano yun? Pusit. Kahit rosas, merong tinik. Pero may yung tinik na yon, merong gamit. Amen po? Ayan. Lahat po ng mga Bible characters na ginamit ng Panginoon ay pinanday. Amen po? Pinanday po. Ayan. Lagi ko pong sinasabi, yung mga Bible characters na hindi dumaan sa pagpapanday, bagamat pinagpala po sila ng Panginoon, pero kung ito siriin yung kanilang mga buhay, hindi po sila naging pagpapala. Amen. Bigyan ko ng example. Si Samson. Sino ba si Samson? Siya ay judge. Pero judge na ang namumutawi yung kahinaan ng laman. Di ba? Siya ay malakas. Buti na lang pagdating sa dulo, pero, ayan, ano nangyari sa kanya? Siya po ay nabihag ng mga kaaway at dinukot ang mga mata. At dinala tagapaggiling lamang. Pero pagdating sa dulo, sabi niya, nung humaba yung buhok niya, Panginoon, nung nagsisi po siya, ganoon naman talaga ang Panginoon. Compassionate. Sa mga nagsisisi,
Sa mga nagpapakumbaba, ganun talaga ang Panginoon, laging open. Ayan. Sabi niya, Panginoon, gusto kong maghiganti. O, di ba? Kaya, ayan, kasama siya. Nabuwag yung temple ng kanilang Diyos-Diyosan, kasama siyang namatay. Ayan. Si Samson. Very blessed, pero hindi ginamit. Di ba? Isa pa na halimbawa. Ito, lagi kong sinasabing halimbawa ito eh. Ayan. Si Haring Solomon. Ano meron siya? Lahat ng katangian na kinaiinggitan ng mga kaharian, ng mga lalaki lalo, at lahat ng tao. Pabor ng tao, pabor ng propeta, pabor ng Diyos nasa kanya. Labis na pinagpala. Karunungan, hindi masukat. Kahit mahirap na tanong, parang chicken lang. Parang, ayan, napakadali lamang. Napakalawak ang kapangyarihan. Pinagpala ng labis-labis ng Panginoon. O diba? Ano nangyari? Ayan. Nawindang. Nawindang ba? Nakakawindang pala. Di ba minsan may message ako, pagpapala, o di kaya gift, blessing, na, ano ba yun? Pagsubok na may ginintuan ang balot. Naalala nyo ba yun? Pagsubok pala ang maging mayaman. O, tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ikaw ba yun? Pagsubok din pala ang maging matalino. O, tignan mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? Pagsubok din pala ang maging pogi. Tumingin kayo sa harap. Hindi. Tumingin kayo sa katabi nyo. Ayan. Pogi o maganda? Pogi nga? Ayan, pogi. Ikaw ba yon? Kapatid, blessing yan, pero maaring maging pagsubok yan. Kung hindi mo iingatan. Take the example of King Solomon. So, lahat ng bagay, di ba? Ito ang problema kasi kung lahat ng pagpapala ay umakyat sa ulo, yun. Di ba? Kaya sabi ko nga, alam nyo yung lagi kayo napagsasabihin, ang galing mo, ang galing-galing mo, ang pogi mo, ang pogi-pogi mo. Mag-ingat po kayo, di ba? Baka umakyat sa ulo at ikakabagsak nyo. Hindi ka ba man nagiging, hindi ka man sumisikat, laos ka na. Di ba? Ayan, okay. Yan. Ang pamamahala ni Kristo. Ayan. Hindi lamang po, pagdating niya sa buong mundo, mamamahala siya, pero ngayon pa lang, kapatid, gusto niyang mamahala sa buhay mo. Kaya nga very personal and intimate. Gusto kanyang ayusin. Amen. Gusto kanyang pagpalain. Gusto niyang iparanas, di ba? Yung kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Gusto niya na maging wonderful. Yung wonderful, gusto niyo ba mga buhay niyo maging wonderful? O, di ba? Gusto niyang maging counsel sa'yo, o, di ba? Bigyan ka ng, ayan, gusto niyang iparanas yung mighty God sa buhay mo. Gusto niyang iparanas yung, ayan, ano pa? Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Gusto niya lahat ng katangian na yon ay maging personal sa'yo. Ayan. Do you believe that? Yan o yung hiwaga ng Pasko. Ayan. Pagkatapos yan, ang biyaya ng kanyang kapayapaan. At peace tayo sa taas, at peace tayo sa ating sarili, at peace tayo sa ating kapwa.
O hindi ba? Dito pa lang, heaven na. Amen? Lalo na pagbalik niya. O di kaya, sino sa inyo ang gustong makasalamuha ang Panginoon? Ayan. Sino ang gustong mauna? Lagi mong tinataas kamay mo. Amen. Ayan. Yun o ang hiwaga po ng Pasko. Ayan. Kaya sana, katulad ng sinabi ko kanina, bakit kaya pagdating ng Pasko, maraming nalulungkot, maraming nalulumbay. Alam nyo kapatid, sabihin mo ka sa tabi mo, huwag ka nang malungkot. Ayan. Dahil meron tayong Kristo, ayan, nasagana sa lahat ng bagay. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hiwaga ng Pasko, Panginoon. Tunay nga na napakayaman at napakasagana. Napakalalim na karanasan, mga biyaya at magpapala ang nais mong ipadama sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay hiwaga ng Pasko dahil kayo ay naparito. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa kapayapaan, sa patnubay. Lahat-lahat, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon.